Peace and all good, pace bene, pax et bonum. Ito po si Friar John Nathan Maria Maagma, OFM Conventual, Paris Priest po ng St. Maximin Mary Colbe, and Priest Director po ng Ministry of Ecology dito po sa Diocese of Novaliches. Tayo po ngayon ay nasa period, no? Nasa balangkas tayo ng pagdiriwang natin tinatawag na the season of creation. Okay? And sa season of creation po ay meron pa tayong theme. Ang theme natin ay To hope and to act with creation. Ayan. Okay. So, yan ang ating mga kapatid, no, sa youth natin sa Colbe, sa Vicariate, sa Diocese, no. And also with Tita Polly, yan, kasama ating mga kasama sa ating pong lakbay dito sa tinatawag nating two pillars ng ating ecology dito sa Diocese, no, na ating ino-consider ngayon. Yung dalawang G, no? First G, ano yung G? Gray. Second G, green. So, ang G po ay stands for yung gray, kung saan it pertains to do sa recycling, no? Mga recyclable materials. Kung saan yung mga recyclable materials ay gagawin natin usable, pwede siyang magamit. Makita niyo mamaya. Yun ang first G. Yung green naman, it pertains to urban gardening. Since tayo yung mga city dwellers, nasa syudad tayo, ang ating highlight ngayon ay dalawang G, yung gray, recyclables, at saka yung G for green, urban gardening. Kaya makita nyo dito, naghanda tayo ng mga materials na gagamitin natin sa paggawa natin ng proseso mula dun sa mga, ito yan, sa mga recyclables, okay, yan, sa mga recyclables, sa mga PET bottles, no? Kung saan gagawin natin yan, no? Gagawin natin usable para magamit natin sa ating pong pagsisimula ng urban gardening. So, unang-unang gagawin natin, mga kapatid, ay yung sowing the seeds, okay? Yung pagpupunla ng mga buto, okay? So, okay na kayo dyan? Yes po. Oh, yan. Kasama natin yung ating PYM President sa Colbe at yung mga youth ng parokya at ng Vicariate. Ayan. So, gagamitin natin ngayong seed na itatanim natin ay ito. Yung buto ng pechay. Okay? Buto ng pechay. So, unang gagawin natin, mga kapatid, no? Ang materials na gagamitin natin ay yung tinatawag na coco peat. Coco peat. Ito yung mga pininong mga bunot ng niyog. Okay. So ganito gagawin natin, ha. Ako gagawa ng kalahati. Yung kalahati kayo na bahala. Para may demo natin. Okay yan. Unang-una pala itong coco peat dapat ay sterilized. Pinakuluan. Pag pinapakuluan ng sterilized, makita nyo sa isang video i-present natin. Dapat i-sterilize para mamatay yung mga unwanted bacteria na maging dahilan ng magandang pagtubo ng mga buto. Ayan, mga pupunla natin. So, makita yung butas, no? Kasi kailangan para makahinga yung yung buto, tsaka yung okay? Yan, okay? Ganyan gagawin, simple lang yan, ganyan lang siya. Okay? Ganyan. Okay? Ayan. Okay, sino gusto mag-volunteer? Awesome. Hanggat maaari, hindi siya siksik, dense siya, medyo buhagag, para hindi mahirapan yung buto. Okay? So, ngayon, next step na gagawin natin ay magtatanim tayo. Okay? Magpupunla tayo ng buto. Okay? So, gagamitin natin ay itong buto ng, pechay. Wow! Ang liit! Sobrang liit po. Ang liit. Okay? Yan manggunting. Buto ng pechay. Okay. Buksan natin, ha. Ngayon, pag tayo magtatanim ng buto buto, either lettuce man yan, may nakanda natin lettuce so mamaya yan. So, okay. So, pagtatanim ng buto,
gagamit tayo ng mas mga na medyo ano lang, mabuti. Ganyan lang siya. 1, 2. Yan, ganyan lang siya. Okay? Ganun lang. Okay? Ito, kunti pa ito. Dagdagan natin. No? Malnourished yan. Yan. Okay? O, ganun. Ayan, o, doon. Ayan. O, sige, sino pwede sumampol? Ganun lang. Sige nga. O. Ay, tatrim natin yung ano, binhi, ang liit, no? So, ayan, no, liit, no? Ganyan. Diba, ano to, nasa gospel yan? Ganun. Yan. Yan. Sunod niyan, no? I-moisturize natin yung pinunda nating buto. Okay? So gagamit tayo nito, no? Okay, to spray. Dapat i-spray niya medyo ano lang, tag misty. Nga, yun, ganyan. So ganun na yung i-spray natin ganyan. Ganun siya. Okay? Yan, miss lang siya. Sino next? Sige. Guys, dahan lang guys. Ayan. Ngayon, dito na natapos yung ating sowing of the seed. Itatabi yan sa medyo madilim na lugar. Then the following day, makita nyo, tutubo na yan. A day or 2. Lalabas na yung ugat niya. No? Mula doon sa buto. Okay? And then, next na ano natin, dito natin tinatapos yung ano, yung first part na yan. Okay? Yung sowing of the seed. Thumbs up! Okay, welcome again mga kapatid, no? Peace and all good. Ngayon, sa ibang parte naman ng ating demo ngayon para sa ating urban farming using the G&G. Yan, yung gray, yung mga recyclables, and then yung ating urban farming. So, yung mga pinulot ng mga PET bottles, go just like this, no? Yung mga 1 liter na plastic bottles ng Coke and other beverages, gagamitin natin siya, no? Para maging useful siya sa ating urban farming. So, with this, palalabasin natin ganito. Okay? So, ang kailangan natin, itong bottles, yung cutter, okay? And then scissor, and then yung tali. So, sa mula, ganito siya, okay? Aha. At meron tayong soldering iron. Okay? So, ikakat natin dito sa part na ito. Okay? Dapat careful, baka malagat mga daliri, baka mahiwa ka, kundi putol ang daliri. No? Okay? Tapos magre-reg powder dyan, naputol daliri ko. Yan. Naku, hindi natin mare-recyclable yung ano, daliri. Mayroon pang ibalik. No? Yan. Okay? Kaya careful lang din, ano? Okay? Yan. Yan. Okay? O di pwede yung gunting. Yan. Okay. Ayun. Yan. And then, gagawin natin siyang ganito. Pero syempre, dapat makahinga dito yung ano, ilalagay nating lupa. No? Okay? So, yung gagawin natin, bubutasan natin siya. Okay? Using this soldering iron. Okay? O, sinong pwede mag-sample dyan, mag-cut ng ano? Wag daliri, wag kang cut daliri. O sige, mag-cut dyan. Cut. Uy, yung gitna, yan. Okay. Dandahan. Iba, pagbutas niya, pwede gamitin gunting. O, iba, cut. Tapos, okay. Makinig muna ha. Bubutasan natin to para makahinga yung
yung lupa na gagamitin na pati tubig. Okay? So, yan. So, pwede yung sabayan. Okay. Ilang butas po, Father? O, titingnan nyo ha. O, tas, basta, yan. O, wow. Diskarte lang. O, pwede yun ang sabayan. Ipaisa, o, yun, o. Makagawa tayo ng ganitong klaseng output niya. So, yung pinagputulan, no, bubutasan din natin siya sa part nito. Okay? Yan. Sa tapat noon, linya na yan. Ano mga tapat noon? Ito, yan, oh. Doon. Okay? Yan. And then, lalagyan natin siya ng tali. Okay? Okay, ayan, no? Tsaka ito, pwede siyang sabit, okay? Ganyan siya. Sige, tuloy nyo lang yun, tuloy nyo lang. Ayan, okay? So, pwede yung gawin yan sa bahay ninyo, no? Rain or shine, pwede lagay sa balcony o sa may salas o sa bintana, ganyan, okay? Okay. Time ng cutter. Ayan. Ito naman yung malaki, gagamitin natin sa mahalamang halimbawa, yung may gulay na katalimbawa ng okra, na kamatis. Siyempre kailangan yan dahil malalaki yung maugat nila eh. So ikakat din natin siya, no? Okay. Yan. Paggawa rin tayo, gawa tayo. So ito din, recyclable din siya ng mineral water. Okay? So pero muna ha. So dito naman gagawa tayo ng yung katulad noon. Okay. Tupilan natin yan. Abang natin para mamaya. Okay? Siyempre, bubutasin pa rin natin yung ilalim. Ayan. Okay, that's it. Okay, so natapos na nila. Yun, meron namang may mga tali na. Ito, di ko na kami talian to. Okay naman to. Okay, gawin natin abang siya. Okay, so yan yung ating gawin material. Lagayin natin ng kung saan itatransplant natin yung gulay. Okay, so prior to that, gagamitin natin itong tinatawag na itong lupang ito. Yan, compost. Itong gagamitin natin lupa, no? Ito yung combination ng compost, ng coco peat para healthy ang halaman, okay? So, bago nangyari yan, pakita namin sa inyo kung paano sinested muna. Halimbawa, yung materials natin ay mga dahon, tuyong dahon. Since yung paligid natin dito maraming puno, no?
kaysa naman sunugin siya, is na sunugin, isi-shred natin siya. Okay? So, let's move dito sa side na ito. So, kailangan natin assistance. Okay? Ayan. So, dito kayo. Ayan. Ito yung yung dahon. Okay? So, isa sa maraming pataba yan. Dapat yan, i-shred natin, pipinuhin mo natin siya. So, ito naman tinatawag na shredding machine, no? Ito pinipino yung mga dahon para gawin nating abono, pataba. Okay? So, bubuksan na ngayon yung machine. Ayan. Okay. So, ayan. Tingnan nyo Ayan. O kayo, lagay ko yun. Sige. Sige. Ayan o. Okay. Enjoy, no? Enjoy. Basta pa. Sige. Okay. Okay na. Tama na. Okay. Dito natin makikita yung pinaka-outcome. Ayan, shredded na siya, no? Ayan, Ito na yung shredded materials. Okay? Para gawing abono. Okay? Ayan. So, let's move. Ito na po ang Ngayon, namin. Nasaan ba yung kabila? Change place. Okay. Yan, tabi natin yan. Lagay natin to. Okay? So, lalagyan natin. Ready na ba yung natin? Mga matinis natin? Yes po. Sige. Lapit nyo. Sige, sample. Ayan. Ito. Yan. Okay? Lalagyan natin ito. Yun, Yan, diba? So, ang composition nito medyo may pataba na to, May vermicast, may compost pit, and other materials, mga nutrients para na kailangan ng halamang itatanim natin. Yun, tayo dadako ngayon sa pagda-transplant, Pagda-transplant. Ang itatransplant natin ay, ito may hinanda na ako, lettuce. Kaya yung magda-transplant ng lettuce ngayon, take home na ito, take home. Yay! Yay! Take home na yan, di ba? Yan. Pang take home. So gagawin ninyo, kasi maugat niyan, kailangan tutusutin ang daliri. Daliri nyo lang. Taasin yung daliri. Yan Okay? Okay? Ganun ha. Tapos, kampulan natin ito. Okay. Pakasok sandali ha. Iangat natin. Yan. Okay? Ito malalaki na, Kaya mas magandang iuwi. Okay. Ayan, makita niyo yan, Ayan, So, makita niyo ugat niya sa ilalim. Ayun, nadagan. Tanggal. Okay? So, dami ng pagganyan, Ayan. Ayan na siya, Okay? Ayan. Sige nga kayo, mag-transplant.
itong ating pinaka-final result natin sa ating recyclables and sa ating urban gardening. Okay, so take home nyo na yan, take home. So, Yay! ipakita yung pag ganyan ha. Okay, close up nyo, sige. Okay. Thank you po, And Father. ginagawa natin to dahil sa other possibility of doing things bilang mga city dwellers, kung saan yung mga recyclables ay pwedeng maging useful materials sa ating urban gardening. So ito yung isa sa maraming pamamaraan as we celebrate yung tinatawag na the season of creation. So, saan ang team natin ay to hope and to act with creation. So nalalapit na yung ating pista of Feast of St. Francis of Assisi sa October 4. Siyang pinakaama ng ng ekolohiya o the Father of Ecology. And as we celebrate yung tinatawag na Laudato Si, no, yung praise to you Lord, no. At by next year nga 2025, we're going to celebrate yung tinatawag na 800 years ng Laudato Si, no. The Canticle of the Creatures ni St. Francis of Assisi. So mga kapatid, sa ngalan po ng Diocese of Novaliches, no, bilang minister po ng ecology to si Father John, with the youth ng ating parish at ang vicariate ng ating diocese, ay nagpapasalamat po sa inyo para sa pakikisaming pagdedemo ngayon ng paggamit ng mga recyclables and sa ating methods and process ng pagtatanim from the sowing the seed to replanting ng ating mga binhi. Okay? So pwede lang take home yung ating mga gulay. So, on behalf ng ating nating ministry, si Ate Jess and the rest ng makabatang narito sa atin ngayon, sana po sa inyo, peace and all good, pace bene. Hello. Thank you po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.